Which is, nagsasacrifice ako pagpasok, nagsasacrifice uli ako pag uwi. Na yung karakter ng isang businessman, nagagawa ko na pala siya before. Na na-apply ko siya sa trabaho ngayon. Okay, wala nang intro-intro pa. Bakbakan na natin tong isyong to. Ngayon pa lang sasabihin ko na kapag magiging negosyante ka talaga, kailangan mong matutong magsakripisyo. Kasi kapag naging negosyante ka, yung success o yung malaking pera, wala sa simula, wala sa gitna, kundi na sa dulo. Ngayon, ang gusto lang naman iparating nung Chekwa na yung pagsasakripisyo o yung isang karakter ng isang businessman ay nagagawa niya na dati at nai-apply niya pa rin hanggang ngayon. Yun lang naman yung gusto niya sabihin eh. Ngayon, pakinggan naman natin yung sasabihin ni Kuya Renan. Well, yung totoo guys, ang ganda ng sinabi. Approve na approve ako dyan, especially from a business owner's point of view. Totoo yun, di ba? Pag business owner ka naman talaga, di ba? Lahat ng oras ibibigay mo dyan. Lahat isasakripisyo mo dyan, especially kung startup business ka pa lang. Di ba? Kakasimula mo pa lang, tapos sinatry mo pa lang umangat. Hindi pa siya ganun ka-smooth yung takbo ng negosyo mo talaga. Alam mo Kuya Renan, kaya siguro maraming taong nalito sa pinagsasabi mo. Pati si boss para sinabihan kang ungrateful. Kasi ang gulo eh, ang gulo nung pag pinagsasabi mo dito, kailangan siyang intindihin. Kasi from dun sa sinabi ng Chekwa na yung sacrifice, yung character ng isang businessman ay na-apply niya ngayon. Tapos yan yung mga pinagsasabi mo. Ako, gets ko naman kasi dito sa part na to, sa sunod na sasabihin mo, masasabi mo na, mapupunto mo naman siya. Kaya tara, continue natin. Yan, totoo, di ba? Well, hindi naman ako businessman, pero syempre, medyo may maliit na business yung parents ko na ginamit nila sa pagpapalaki tapos sa pag-aaral nila sa amin. So, totoo. Lahat talaga ng oras mo dyan i-invest mo, lahat ng sakripisyo gagawin mo para dyan, di ba? Literal, hindi ka pwedeng magsayang ng oras. Papasok ka ng maaga, lalabas ka ng late. Lahat yung gagawin mo para sa business mo, lahat yung kaya mo gawin. Kaso ang problema rito, di ba? Ang pinupunto niya is, kailangan daw gawin mo na agad, di ba? Kahit empleyado ka pa lang, di ba? Kahit employee ka pa lang, di ba? Kailangan mo na mag-sacrifice. Agahan mo rin yung pagpunta mo para may matutunan ka, di ba? Tapos lumabas ka daw ng late. Para daw pag may business ka na pag-aari is pwede mo na siyang gawin, di ba? Sanay ka na. Nasaan ba yung full video? Gusto ko mapanood yung full video nito. Hirap na hirap ako, hinanap ko siya ng hinanap. Hindi ko makita yung full video ni Chekwa. Pero kung magbabase lang tayo dito sa sinabi niya na 7:30 pa lang nandun na ako. Sinasacrifice ko na yung 30 minutes ko para dun sa trabaho. Kasi I believe na hindi pwedeng mawala ito kasi kailangan ko to. Kailangan ko matuto, kailangan ko pumasok para dito, para may kitain ako. At pagdating naman ng uwian, napansin ko dun sa mga katrabaho ko, wala pang 5. Nakatigil na sa oras na, 7:45 na, uwian na tayo. Ako, 5 yung uwian, di ako uwi ng 5. 5:15, 5:20, dun mismo yung time na i-aalat ko sa kanya. Which is, nagsasacrifice ako pagpasok, nagsasacrifice uli ako pag uwi. Na yung karakter ng isang businessman, nagagawa ko na pala siya before. Na na-apply ko siya sa trabaho ngayon. Kaso ang problema rito, di ba? Ang pinupunto niya is, kailangan daw gawin mo na agad, di ba? Kahit empleyado ka pa lang, di ba? boss, wala siyang sinasabi na gawin mo na agad habang empleyado pa lang. Kinikwento niya lang yung buhay niya, okay? Nagkukwento lang siya ng buhay niya, wala siyang sinasabi na kailangan mong gawin yun. Pero let's say, baka iniisip mo kasi na ma-misinterpret ito ng ibang tao na makapanood na kapag empleyado ka, mag-OT ka, mag-OTTY. Hindi naman yun yung gustong sabihin ni Chekwa eh. Ang gusto niya sabihin, ang gusto niya lang sabihin is kinikwento niya na gano'n nga na nagsasacrifice na siya before na hanggang ngayon ay apply niya sa business niya. At employee ka pa lang, di ba? Kailangan mo na mag-sacrifice. Agahan mo rin yung pagpunta mo para may matutunan ka, di ba? Tapos lumabas ka daw ng late. Para daw pag may business ka na pag-aari is pwede mo na siyang gawin, di ba? Sanay ka na. Kung yun yung pagkakaintindi mo, okay naman siya, no? Sanay ka na nga naman pag nag-start ka ng negosyo. Okay yun. Di ba, hindi mo na kailangan pag-aralan? Well, doon ako natawa. Parang ang gusto niya sabihin, practicein mo na yung sarili mo na papasok ka na mas maaga kaysa pasok mo, tapos lalabas ka ng late kaysa pasok mo. Kaya sa totoo lang sa mga kapwa ko dyan Pilipino, huwag niyong gagawin to pag empleyado ka sa Pilipinas. Hindi ko sinasabi maging tamad kayo, okay? Sipagan niyo yung mga ginagawa niyo sa buhay. Sipagan niyo yung mga grind niyo sa buhay. Pero please lang, ha? Wag kayong magbibigay ng dagdag na oras sa kahit kanino kumpanya kung hindi bayad. Tama ka naman yung sinabi ni Kuya Renan dito. Huwag ka mag-OT nang hindi bayad. Ito lang yung problema, no, kapag nagrarant yung isang content creator sa video niya, medyo pa zigzag yung topic. Kaya yung iba na may misinterpret, yung iba hindi nila naintindihan ng maayos. Mamaya ipapasok natin si Boss Parak na hindi nakaintindi sa mga pinagsasabi ni Kuya Renan. Kung papansinin mo yung sinabi ni Kuya Renan bago niya pasukin yung topic na huwag ka mag-OT nang walang bayad. Pasok mo.
Kaya sa totoo lang sa mga kapwa ko dyan Pilipino, huwag niyong gagawin to pag empleyado ka sa Pilipinas. Gusto niya lang kasi magbigay ng warning sa mga kapwa niya Pilipino na huwag magpapaabuso sa mga employer, sa mga company, okay? Sa mga kumpanya na nagpapa-OT na walang bayad. Sa totoo lang mahirap nga baka ma-misinterpret ito ng ibang empleyado na okay lang mag-OT ng walang bayad. Hindi po pwede yon sa akin. Lalo na kung minimum yung bayad sa'yo. Pero kung 6 digit yung pasahod sa'yo, okay lang mag-OT ka. Tapos kaunti lang naman yung ginagawa. Okay lang yan. Mag-OT ka na lang 6 digit sahod mo. Okay lang din mag-OT tapos walang bayad kung may customer ka pa. Tapos kapag na-close deal mo yung customer na yun, meron kang 1,000 na commission or incentives, go mo na yun, mag-OTTY ka na, tangina 1,000 para sa isang oras na OT. Saan ka makahanap ng ganun, di ba? Yun kasi yung pinupunto ni Kuya Renan. Marami kasing empleyado dito sa Pilipinas na ayaw bumoses, ayaw magsalita kapag pinapa-OT, tapos TY lang. Tapos minimum lang naman yun ipapasahod. Pero please lang ha, wag na wag kayo magbibigay ng dagdag na oras sa kahit kaninong kumpanya kung hindi bayad. Unless papamanahan kayo ng kumpanya, sige gawin nyo yan, di ba? Pasok ka ng 30 minutes bago yung pasok mo, nandun ka na, di ba? May ginagawa ka na. Tapos, pasobra ka ng 30 minutes pakatapos mo pumasok, lahat yun hindi bayad, di ba? Kung papamanahan ka, pwede mong gawin yun. Pero, dito sa Pilipinas, gagawin mo yun. Nako, gagatasan ka lang ng mga employer dito. Kung papansin mo yung sinabi ni Kuya Renan na gagatasan ka ng mga employer, ang tinutukoy niya talaga dito, ang pansin ko tinutukoy niya dito, ay yung mga kumpanyang nagpapasahod lang ng minimum. At ito yung mga kumpanya na sobrang laki na talaga at nandun ka na sa laylayan, ikaw ng sa pinakababa ka na, kaya sumasahod ka na lang ng minimum. Feeling ko ito yung mga tinutukoy ni Kuya Renan, ito yung kinakausap niya based sa mga pinagsasabi niya. At ang sabi ni Kuya Renan na okay lang mag-OTTY kung papamanahan ka ng kumpanya at mayroon ngang nagpapamana ng kumpanya. At dito natin ipapasok si Boss Parak. Isang negosyante rin na nagsishare ng mga nalalaman niya tungkol sa business, sinare niya kung paano yung mindset na bilang empleyado, na itong si Kuya Ren ang pinapabulaanan niya. So ako, naging empleyado rin ako, kahit paano meron na negosyo, kumikita na kahit paano, sapat na kailangan natin para sa pamilya. Na gusto ko sabihin Na si Kuya Renan, ito yung mga typical na tao na mga tingin ko is kung magiging empleyado mo, ungrateful siya sa trabaho niya, lalo pag naramdaman niya na kailangan niya mag-extend, lalo kung walang bayad. Ngayon, bago ko patunayan na merong mga negosyo or company na pinapamana sa mga empleyado, bago ko yan patunayan, pag-usapan muna natin yung mga pinagsasabi ni Boss Parak kay Kuya Renan. Na si Kuya Renan, ito yung mga typical na tao na mga tingin ko is kung magiging empleyado mo, ungrateful siya sa trabaho niya, lalo pag naramdaman niya na kailangan niya mag-extend, lalo kung walang bayad. Ungrateful daw, mag-e-extend ka ng walang bayad. Ano bang ibig sabihin ng ungrateful? Walang utang na loob, di ba? Anong utang na loob mo sa kumpanya? Ha? Anong utang na loob mo sa may-ari ng kumpanya? Hindi mo nga nakausap yun, di ba? Ang nakausap mo, HR. Sinong nag-interview sa'yo? HR sa kayo manager. Yung mismong may-ari ng kumpanya, nakausap mo ba? Ha? Yan yung pinupunto ni Kuya Renan, okay? Paano siya magkakaroon ng utang na loob? Kasi nga yung pinanggagalingan or yung pinaghuhugutan kasi ni Kuya Renan, yung mga sinasabi niya, galing sa perspective ng isang empleyado na nasa pinakamababang posisyon, kagaya ng mga laborer sa construction, o kaya mga nasa housekeeping, o kaya nasa mga production worker, o kaya naman yung mga sales agent, yung mga nandyan sa kalsada nagbebenta ng kung ano-ano, mga nag-aabot ng flyers. Alam mo Boss Parak, intindihin mo kasi kung saan nanggagaling or ano yung perspective ng mga pinagsasabi ni Kuya Renan bago ka dumakdak, okay? Hindi mo ba napakinggan yung sinabi niya nung bago niya pasukin yung issue tungkol sa huwag ka mag-OT ng walang bayad? Ang sabi niya sa mga kapwa ko Pilipino. Pasok mo. Kaya sa totoo lang sa mga kapwa ko dyan Pilipino, huwag niyong gagawin to. Napakinggan mo yung sinabi niya sa mga kapwa niya. Ibig sabihin kapwa, kaparehon niya, kaparehong mindset, empleyado mindset, okay? Bago mo sabihang ungrateful yung isang tao or walang utang na loob, isipin mo bago ka ma-hired sa isang kumpanya, okay? Sino kausap mo? HR. Interviewin ka ng HR, interviewin ka ng manager, tas transactional yan, okay? Papasa ka ng requirements, okay? Pipirma ka ng kontrata. Kailangan bang magkaroon kami ng utang na loob sa kumpanya? Transactional po ito, may kontrata tayong pinipirmahan. Bakit kailangan ng utang na loob? Ganito guys, alam mo
mo ang pagiging empleyado, ayaw mo mag-extend ng trabaho ng walang bayad, wala namang problema kasi bayad naman yan. Pero ang tanong ganito, kung hindi mo gagawin na magsakripisyo na let's say halimbawa, katulad ko, nagsimula si Parak Clothing ng maliit, dumating sa punto 1 buwan, 2 buwan, hindi namin alam pare-parehas kung sa sahod ba o may babayaran ba ni Parak yung ginagawa ng mga kasama niya. Ngayon ganito, wala namang problema kung gusto mo maging Ito lang yung bayad ko, ito lang yung trabaho na gagawin ko dapat. Okay yun. Pero ngayon si Kuya Renan, parang sinasabi niya lang kagaguhan yung mga yon. Kagaguhan talaga yon. Mag-OT ka na walang bayad tapos minimum lang naman yung pasahod sa'yo. O kaya mamaya below minimum o kaya provincial rate. Tapos mag-OT ka pa, ha? Tapos traffic, uwi ka, traffic. Maiipit ka pa sa traffic. Ano ko po? Kagaguhan talaga. Again, ulitin ko, yung pinaghuhugutan o yung pinanggagalingan ng mga sinasabi ni Kuya Renan dito ay para sa mga empleyadong binabayaran ng minimum oras ang binabayaran sa kanila. Wala silang commission, wala silang incentives. At ito yung mga empleyadong mga kumbaga nasa laylayan na, frontliner na nila, nasa pinakadulo na. Nila. Like yung isang partner na ngayon na recently, si Jolo, na part owner na rin siya ng Bulacan branch na hindi ko yun binigay sa kanya dahil meron siyang pera. Binigay ko yun kasi kasama ka sa nagsakripisyo at kaya mo tong gawin yung trabaho kaya makukuha mo tong earnings na ganito ngayon. Ngayon, explain natin yung mga pinagsasabi ni Boss Parak dito. Pero alam mo ba, yung sinabi ni Chekwa, ni Boss Parak, ni Kuya Renan, lahat sila ay may magagandang mensahe. Yung mensahe ni Chekwa ay para sa mga taong nagtatrabaho na nangangarap na maging businessman. At yung mensahe naman ni Kuya Renan ay para sa mga taong empleyado na oras yung binabayaran, walang incentive, walang commission. At sila yung nasa pinakamababang posisyon sa isang kumpanya. At yung mensahe naman ni Boss para kay sa mga empleyadong nagtatrabaho sa mga small businesses na kagaya ng negosyo niya na Parak Clothing. So anong difference ng small business at sa isang malaking kumpanya? Kapag nasa malaking negosyo ka o malaking kumpanya at ikaw ay nasa pinakamababang posisyon, sino yung nakikita mo? Sino nakakasama mo? Mga manager na lang, OIC, officer in charge, o kaya area manager, o kaya naman coordinator. Kapag nasa big businesses ka, sa malalaking kumpanya, yung mga may-ari, hindi mo na nakikita. Pero kapag nasa small business ka, kagaya ng tinutukoy ni Boss Parak na yung Parak Clothing, yung negosyo niya, doon, nakakasama mo yung mismong may-ari. Kasi yung mismong may-ari, tinatayo niya pa lang yung negosyo niya from the ground. Kapag ganyan yung sitwasyon na yung mismong may-ari nakakasama mo, nakakasalamuha mo, nakikita niya yung performance mo, dyan pwede ka magpasikat, pwede ka mag-OTTY, okay? Kapag ganyan yung sitwasyon, pwede ka magpabibo dyan eh. Pwede mong kausapin yung may-ari, may ganito kang suggestion, may ganito kang naisip na idea, may ganito kang gustong gawin. Gagawin mo to ng walang bayad, pwede ka magpasikat. At walang masama doon, walang mali doon kung nagpapabibo ka, kung maganda naman yung intention mo kasi naniniwala ka sa mission at vision ng mismong may-ari ng negosyo. At kung lagi kang pabibo, lagi ka nagsasacrifice ng oras mo, pinapakita mo na willing ka talaga na tulungan yung mismong may-ari ng negosyo para makamit niya yung success, pwede kanyang i-promote, pwede kanyang maggawing business partner, o kaya pwede kanyang gawing CEO ng kumpanya pag lumaki na yon. At totoong pwedeng mangyari yan, maging business partner or part owner at wala kang inambag na pera. Ang inaambag mo naman yung sakripisyo, yung pagtatrabaho mo ng walang bayad. Maganda yung mensahe ni Chekwa, maganda rin yung mensahe ni Boss Parak. Ang hindi ko lang talaga nagustuhan sa sinabi ni Boss Parak dito ay sabihan niyang ungrateful si Kuya Renan, o kaya ungrateful yung mga taong ayaw mag-OT ng walang bayad. Alam mo Boss Parak, bago mo sabihan na ungrateful si Kuya Renan, intindihin mo muna kung saan yung pinanggagalingan niya, yung pinaghuhugutan niya ng mga sinasabi niya, okay? Ngayon, tinutulungan na kita Boss Parak kung ano ba yung magandang mensahe mo sa mga tao. Ang problema na kasi sinabihan mo na ungrateful si Kuya Renan. Na pati yung sinasabi ni Kuya Renan na parang wag daw magpauto, ewan niya daw sa mga business owners na to, parang inuuto daw yung mga employees. Wala naman. Tama nga naman yun, huwag kayong magpapauto sa mga company na mag-OT kayo na walang bayad. Itong tanong ko sa iyo Boss Parak, lahat ba ng empleyado mo ngayon kapag nagsakripisyo sila, nagpakitang gila sila sa iyo lahat, ipopromote mo ba silang lahat, ha? Gagawin mo ba silang business partner lahat? Gagawin mo rin ba silang part owner lahat? Ha? Di ba hindi? Hindi lahat mapopromote, hindi lahat magiging part owner, hindi lahat magiging business owner. Okay? Ilang tao na ba yung pinromote mo dyan sa negosyo mo? Ha? Ilang tao na ba yung naging business partner mo or naging part owner ng negosyo mo? Ilan na? Isa pa lang yung nababanggit mo eh. Maganda yung mensahe ni Boss Parak. Yun nga lang, may mga sinasabi siya talaga na nakakatanga na
para sa akin very wrong na rin talaga. Hindi niya lang talaga kasi inintindi kung saan nanggagaling yung mga pinagsasabi ni Kuya Renan bago siya dumakdak dyan. Tapos parang gusto niya pa kasing iparating na huwag kayong makinig kay Kuya Renan, sa akin kayo makinig. Ganito lang. Kung darating tayo sa punto na makikinig tayo kay Kuya Renan, tingnan na lang po natin si Kuya Renan kung ano po yung narating niya ngayon o kung ano po yung ginagawa niya ngayon, malamang sa malamang, yun din po yung maabot natin. No hate, ini-spread ko lang po yung mga tingin ko na tama. No hate daw no? Huwag ka na maging plastic. Alam mo yun, yung mga argument ninyong dalawa ni Kuya Renan, hindi kayo nagkakatamaan dalawa Hindi nyo tinatamaan ang isa't isa. Pero dun sa pangalawang video ni Kuya Renan, puro sapul puro tama. Sapul na sapul si si Boss Parak. Hindi ko nagagawa ng reaction video yung part 2 ng video nila, yung sagutan nilang dalawa na pangalawang video. Hindi ko nagagawa ng komentaryo yon. Kasi nga yung mensahe ni Chekwa ay para sa mga taong nagtatrabaho na nangangarap maging negosyante, na tinuturuan or sinishare niya yung experience niya, na sinasabi niya na natuto siyang mag-sacrifice. Maraming paraan or maraming way para matutong mag-sacrifice, okay? Ang binigay niya lang na example nagsasacrifice siya ng oras. Maaga siya pumapasok, late siyang umuwi. Yun yung binigay niyang example. Pero marami pang paraan para matutong mag-sacrifice. Kagaya na lang din dun sa example na binigay ni Kuya Renan. Pag sinasabi kasi nilang kailangan daw magsakripisyo, 'di ba, bilang isang empleyado para sa business na pinagtatrabahuhan mo. Like, maiisip mo na lang hindi pa ba sapat na sakripisyo yung pagiging empleyado pa lang sa Pilipinas? Yung katotohanan ng empleyado ka sa Pilipinas, hindi pa ba yun sapat na sakripisyo? Imaginein mo yung sahod mo minimum, hindi nga makakabuhay literal ng isang tao. Pero yung trabaho mo pantatlong tao, hindi pa ba yun sapat na sakripisyo? Talagang nakukulangan pa kayo, 'di ba? Gusto niyo pang dagdagan ng oras? Nako, sinasabi ko talaga, hindi, wag kayong papayag. Wag kayong papayag, 'di ba? May punto dito si Kuya Renan na nagtatrabaho ka ng minimum tapos yung trabaho mo pang tatlong tao, okay lang sakripisyo yon. At totoong mahirap isakripisyo yung oras. Okay, para sa akin ayokong isakripisyo yung oras ko sa trabaho. Kasi yung oras na dapat pag-out ko sa trabaho, dapat doon nag-start na akong mag-extra or gumawa ng paraan na magkaroon ako ng small business, 'di ba? Yung oras na yun dapat ilalaon ko sa ibang bagay na makapag-start ako ng small business. Ang kaso, nag-OT ako, nag-OTTY. Wala, sayang yung oras. Halip nag-start na ako from the ground ng small business ko sa free time ko. Ang kaso, ayun, binigay ko pa yung oras ko sa company ko na walang bayad. Again, maganda yung mensahe ng Chekwa, maganda rin yung mensahe ni Kuya Renan, maganda rin yung mensahe ni Boss Parak. Yun nga lang, hindi ko gusto yung tabas ng dila ni Boss Parak papunta kay Kuya Renan. Gusto kasi ni Boss Parak na maging relevant doon sa mga pinagsasabi ni Kuya Renan. Hindi nga siya yung tinutukoy doon. Ang tinutukoy ni Kuya Renan ay yung mga corporate at yung mga empleyado na nasa laylayan, yung mga pinakamababang posisyon sa trabaho, na nagtatrabaho ng minimum. Maganda rin yung mensahe ni Boss Parak na pwede ka maging part owner kapag nagtatrabaho ka sa small business or micro business. Okay? Yun nga lang, gaano kalaki yung chance maging part owner ka din. Take note, isang tao lang yung sinabi niya naging part owner niya doon sa video niya. Siguro gets mo na kung sino may pinakamagandang mensahe dito. At ako yun. Hindi, joke lang. Joke lang guys. Okay, nagbigay lang ako ng commentary. Okay, nagbibigay lang ako ng magandang mensahe na sana maintindihan nyo. Yun lang sa video ito. Keep humble lang tayo. Maging humble lang tayo. Yun lang sa video ito. Peace out. Ay, wait lang pala. Parang wait lang. May sasabihin pa ako. Kung maganda yung mensahe ni Kuya Renan, maganda rin yung mensahe ni Boss Parak, maganda rin yung mensahe ni Chekwa, kaninong message yung tatanggapin ko at isa sa buhay ko? Kaninong mensahe? Ang tatanggapin ko at isa sa buhay ko ay yung message ni Chekwa. Dahil isa akong empleyado na gustong matutong magnegosyo, at yung mensahe ni Chekwa ay para sa mga taong kagaya ko at kailangan matuto akong magsakripisyo, at okay lang sa akin mag-OT. Dito sa trabaho ko, okay lang mag-OT. Alam mo kung bakit? Kasi pag nag-OT ako, ibig sabihin may customer ako. Kapag may customer ako, ibig sabihin meron akong dagdag na commission. Okay? Kaya okay din sa akin mag-OT. Pero pag sa ibang trabaho, oras lang binabayaran sa'yo, huwag kang mag-OT kung hindi babayaran. Yun lang sa video ito. Peace out.